Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. Come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang good morning po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ginugunitan natin ang kapiyasahan ng Archangels. At kapag sinabi nating Archangels, sila ay nandoon sa lower sphere. The first or the highest sphere, itong mga tinatawag na seraphim, cherubim, and thrones. May hierarchy po sila. Ang middle sphere, sila ang tinatawag na dominions, virtues, and powers. At ang lower sphere, sila ang principalities, archangels, angels, and our guardian angels. Mga kapatid, kilala natin sila sa kanilang mga pangalan. Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael. At kung mapapansin ninyo, ang kanilang mga pangalan ay merong L sa dulo. Raphael, Gabriel, and Michael. Nang ibig sabihin ito, pag sinabi natin in the Greek word na L, ibig sabihin it pertains to God. Saint Michael, which means who is like God, is the protector of all people and reminds the faithful of the real existence of the devil and the demonic activity. Kaya nga, isa siya sa mga tinatawag na mga exorcist. Ibig sabihin, mga kapatid, meron talagang demonyo. At ang demonyo ito ay patuloy na gumagawa ng paraan upang ilayo tayo sa Diyos. Saint Gabriel means the strength of God. Kilala natin siya. He was the archangel who announced to Saint Zechariah the birth of John the Baptist. He was also the archangel who announced to the Blessed Virgin Mary that he will bear the Son of God, Jesus. And Saint Raphael means the medicine of God, or God's healing. God's remedy. The archangel who cared for Tobias on his journey. And we invoke his name in moments of epidemic and pandemic. God's healing. Sila ang ating mga archangels na ginugunita ngayong araw na ito. Mga kapatid, tanong, may karanasan ka din ba na parang naloko ka? Yes or no? Yes or no? Yung kasabihan, maling akala. Akala mo, totoo ang sinasabi sa iyo. Akala mo, totoo ang papuri sa iyo. Akala mo, kaibigan mo. Akala mo, mahal ka. Akala mo, nagbago na. Akala mo, totoo sa iyo ang mga ginagawa, sinasabi, at pinapakita. Yun pala, isang malaking maling akala.
Kapag sinabi nating maling akala, mga kapatid, ibig sabihin hindi totoo. O sa pananalitang lagi nating maririnig ngayon, plastic. Ibig sabihin, kung baga sa mga bags, hindi siya genuine, hindi siya genuine, hindi siya authentic na Louis Vuitton. Fake. At kapag sinabi natin hindi totoo, ibig sabihin, hindi sincere. Di ba kapag ganito ang nangyayari at napagtatanto natin na talagang hindi totoo ang mga taong ito, o tayo mismo at some point of our lives hindi nagiging totoo, madalas natatawa at napapangiti tayo dahil nabiktima tayo ng taong hindi sincero at hindi totoo. Ang taong hindi sincero at hindi totoo, ang kanyang niloloko ay ang kanyang sariling pagkatao. Always bear that in mind. Sa bawat sandali na tayo ay hindi sincere, hindi totoo, ang niloloko natin ay ang ating sariling pagkatao. Pinapaalala sa atin ng mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon at mga pagbasa. Papalapit pa lang si Nathanael, tinuturo na siya ni Jesus. Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him. Sa Bicol translation ng duplicity, pagsagin-sagin. At alam natin ang ibig sabihin yan. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, magpakatotoo tayo sa ating puso at pagkatao. Kasi yan ang titingnan ng Diyos. Marami pa din ganito sa ating paligid, lalo na ngayong pandemic. Mga taong mapagpanggap, pero may mga hidden agenda sa kapwa. Mga taong mapagpanggap na kunwari may malasakit sa mga frontliners. Subalit gagamitin ng sitwasyon upang makakurakot. Nabibiktima ang ating mga kapwa, lalo ng mga dukha. Kahit nga sa simbahan, may mga ganito pa din. People who are not true. Ang kapistahan ng Archangels Michael, Gabriel at Raphael ay nagpapaalala sa bawat isa na magpakatotoo tayo tulad nila. Katulad ni Nathanael, kilalang kilala tayo ni Jesus. Bago pa tayo tawagin, kilalang kilala tayo ng Diyos. Sa Eucharistia, mga kapatid, tayo ay tinatawag na magpakatotoo sa ating salita, sa ating isip, lalo na sa ating gawa. Tayo rin sana ay maging mga anghel sa kapwa na totoong naglilingkod at nagmamahal. Walang duplicity, kundi may sincerity. Upang sa gayon tayo ay totoong nagiging Eucharistia para sa bawat isa na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid, tulad ni Saint Michael, inilalayo din sana natin ang kapwa sa mga gawaing hindi magaganda tulad ng paninira at chismis. Lalo na
sa mga pagkakataon na tayo ay hindi nagiging totoo. Tandaan po natin, ang demonyo ay mapagpanggap. Ang demonyo ay mapagkunwari. Kaya mag-ingat at tingnan mabuti ang ating mga sarili. Tulad ni Gabriel, tayo rin ay magsumikap ng ating pinabalita sa kapwa ay good news, hindi fake news. Sa ating kilos, salita, sa ating pagkatao at puso, tayo ay maging totoo, alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa atin. Tulad ni Saint Raphael, tayo rin ay maging daan ng kagalingan ng ating kapwa. Na sa pamamagitan ng pagiging totoo mo, nararamdaman ng kapwa ang kagalingan ng Diyos para sa kanila na dumaloy sa iyo dahil ang puso at pagkatao mo ay totoo. At alam natin na ang Eucharistia ay ang totoong presensya ng Diyos kay Jesus upang tayo rin ay magpakatotoo sa ating puso at pagkatao. Kaya nga kapag tinanggap mo si Jesus at sinabi mong Amen, sana authentic, sana genuine. Tanong, kaya mo bang magpakatotoo sa sarili mo, sa kapwa, sa kalikasan, higit lalo na sa Diyos? Ikaw lang ang makakasagot niya. Bago pa tayo tawagin, kilalang-kilala tayo ng Diyos, hindi tayo pwedeng magpanggap o magkunwari kay Lord. The challenge for all of us on the feast of the archangels, like them na naging totoo, tayo rin ay magpakatotoo dahil tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Remember, be still and know that He is God. Sa ngalan ka naman, kan Aki at Sigan Espiritu Santo,